Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, abay weekend na pala. No? Ika-16 sa buwang ito ng Agosto taong 2024. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre mamaya. Wala pong iba kundi ang nag-iisang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ. Tayo po ay live Facebook page at YouTube channel at tayo po ay napapanood din simulcast sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito sa pamagitan po ng pagpapadala ng mensahe o komento sa amin pong Facebook page o kaya po ay sa aming text line 0999-376-6768. Naku, mukhang maganda po ang lagay ng panahon na ngayong umaga. Hindi makulimlim ang kalangitan at nagbabadya na po ang pagsikat ng araw sa mga oras na ito. At maganda rin yung resulta ng inilabas na data ng Philippine Statistics Authority kaugnay po sa poverty incidence sa bansa. Bumaba po ang ating poverty incidence, na itala po yan sa 10.9%, yung national poverty incidence sa bansa nitong 2023. Yan po ay batay nga sa datos na inilabas ng PSA at katumbas po yan ng 2.99 million na pamilyang Pilipino na walang sapat na pagkakakitaan para mapunan ang kanilang basic food at non-basic needs. Imumultiply mo to times 5. So roughly around 15 million individuals ang nakakaranas po ng poverty incidence. Mas mababa po ang 2023 poverty incidence kumpara po sa naitala noong 2021 na nasa 13.2% at noong 2018 na 12.1%. Para po sa taong 2023, yung Region 9 o Zamboanga Peninsula ang nakapagtala po ng pinakamataas na poverty incidence na umabot po sa 24.2%. Yan po ay sinusundan ng BARM na nasa 23.5%. Ang NCR po ang may pinakamababang poverty incidence at yan po ay naitala sa 1.1%. Ayon po sa PSA, 11 rehiyon yung nakapagtala ng significant decrease sa poverty incident at kabilang po dyan ang Caraga na nakapagtala po ng 11% na pagbaba mula po sa 25.9% noong 2021 patungo namang 14.9% noong 2023. Ayan. Yung Meralco naman po ay magkakaroon po ng buwanang taas-singil, umpisa po sa Oktubre. Yan po ay dahil inaprubahan ng Energy Regulatory Commission, yun pong application ng Meralco na magpatupad ng rate adjustment para po i-reflect yung gasto sa kuryente na galing sa natural gas-fired power plants, yung First Gas Power Corporation at FGP Corporation. Ang paliwanag po ng ERC, yung magiging buwanang singil ay tinataya pong aabot ng 32 hanggang 33 centavos kada kilowatt hour na ipatutupad po sa loob ng 12 buwan. Sa loob po ng isang taon, nangangahulugan po yan ng karagdagang 66 pesos na taas singil para po sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour na kuryente sa loob ng isang buwan. Marami pa tayong pag-uusapan ngayong araw na ito, kabilang na dyan yung epekto pa rin, yung impact pa rin ng oil spill. Kukumustahin po natin
yung kalagayan ng ating mga kababayan na apektado po sa bahagi ng Noveleta sa lalawigan ng Cavite. Kung inyo pong matatandaan, yung mga fish vendor dyan sa Noveleta, yan po yung mga napilitang magsara ng kanilang mga stall sa mga palengke. Kasi nga po walang maibenta, gawa nga po ng apektado ng oil spill. Yung kanilang karagatan dahil po doon sa paglubog ng MTKR Terra Nova. Kakamustahin natin dahil yung huling report ng BIFAR, safe na raw kainin yung mga isda na galing sa Manila Bay na napaulat na naapektuhan nga po ng oil spill maliban doon po sa mga huli sa karagatan ng Cavite. Ating kamustahin yung ating mga kababayan po doon dahil mamaya po ating mga kapanayam ang alkalde po ng bayan ng Noveleta, si Mayor Dino Carlo Reyes Chua. Samantala, sa punto pong ito ay ating lang puntahan ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita, ngayong ika-16 ng Agosto taong 2024, araw ng Biyernes, karne ng baboy sa Batangas, bagsak presyo sa gitna ng ASF outbreak. DWIZ Balita. Pilipinas itinuturing na most disaster ready sa buong mundo. DWIZ Balita. Bilang ng mga nasawi sa leptospirosis patuloy sa pagtaas. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, bumaba ang presyo ng baboy sa lalawigan ng Batangas dahil sa pagtaas ng mga kaso ng African Swine Fever. Sa Lipa City, Batangas, bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa 280 hanggang 300 pesos kada kilo mula sa dating 350 pesos per kilo. Maraming lokal na magbababoy na ang naharap sa naging hamon ng pagbagsak ng presyo ng karne sa ilang pamilihan, bunsod ng hindi mapigilang ASF sa probinsya. Bagamat sapat ang supply ng karne ng baboy sa naturang bayan, ramdam na ang epekto ng ASF sa public market. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na walang dapat ikabahala sa presyo ng karne ng baboy sa kabila ng mga panibagong kaso ng ASF sa 8 bayan ng lalawigan ng Batangas. Kabilang na po rito ang Lobo, Calatagan, Lian, Rosario, San Juan, Tuwi, Talisay at Lipa City. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture, kabilang ang Batangas sa unang makakatanggap ng bakuna. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nangunguna ang Pilipinas sa most disaster ready mula sa 142 bansa sa buong mundo. Sa isinagawang survey ng Lloyd's Register Survey, tinatayang nanguna ang Pilipinas na may kahandaan pagdating sa mga kalamidad o sakuna o may disaster plan na nakakuha ng 84%. Sinundan ng Vietnam 83%, Cambodia 82%, Thailand 67% at Estados Unidos na nakakuha naman ng 62%. Matatanda ang lumabas din sa isang survey na kabilang ang Southeast Asia sa mga rehiyong lantad sa matinding sakuna, ngunit pinakamahusay din sa pagtugon sa mga ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 142 bansa na may tig 2,000 respondent. DWIZ Balita. Sumipa na sa 43 ang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis, kung saan 41 rito ay matatanda habang 2 naman ay mga bata. Karamihan sa mga naitalang kaso ng pagkamatay ay mula sa Metro Manila. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, ang nasabing bilang ay mula sa kabuang 523 na mga kaso ng nasabing sakit na naitala sa mga DOH hospital mula August 8 hanggang August 13 ngayong taon. Sa kasalukuyan, 8 sa mga pasyente ay naka-mechanical ventilators at 243 ang kasalukuyang dinadialysis o nire-rekomenda na sumailalim dito. Bagamat nag-aalala si Domingo sa posibilidad ng pagdami pa ng mga kaso, tiniyak niyang sapat ang mga kama o ward sa mga ospital para sa mga pasyente. DWIZ Balita. Kung ito po matatandaan, nakapanayan po natin dito si Assistant Secretary Albert Domingo ng DOH. At ang kanya binabanggit, yung kasalukuyang data na inilalabas nila ngayon, hindi pa dyan nagre-reflect
yung resulta ng matinding pagbaha na dinanas po ng maraming lugar sa bansa, kabilang na po ang NCR, noong July 28. Hindi pa dyan kasama. So kaya inaasahan pa nila na posibleng tumaas yung bilang ng mga kaso. Ang binabanggit naman po ng DOH, libre po ang konsultasyon sa mga public hospital at libre din po yung gamot. Ipinamimigay po yan sa mga barangay health center. Kaya po wag mag-aatubili. Kung kayo po ay lumusong sa baha, kayo man po ay may sugat o wala, pumunta na po kayo agad sa barangay health center para po kayo ay mabigyan ng prophylaxis, yung gamot para po maagapan na hindi po mauwi sa matinding epekto yung leptospirosis, mapigilan na po agad at hindi na po kayo mapabilang pa doon sa mga isusugod sa ospital, hindi na po kayo mapasama doon sa mga statistics na ating ibinabalita po araw-araw. Samantala, tanggap naman po tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. Ang relasyon ng Pilipinas at China sana raw ay manatili sa tamang direksyon. Ang detalye ng balita hatid ni Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Dapat daw ay manatili sa tamang direksyon ang relasyon ng Pilipinas at China kung saan ay kailangan manaig daw ang friendly cooperation. Ito ang sinabi ni dating Chinese Ambassador to Brunei, Yu Hong, ngayon ay head ng Department of Asian Affairs ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Sa ngayon anya ay may ilang nagiging issue sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa usapin sa South China Sea. Sa nakalipas anya na isang taon, nagkaroon ng bangayan ang Pilipinas at China sa usapin sa South China Sea at ngayon patuloy na lumalawak ang tensyon, lalo't nabibigyan ito ng malawak na atensyon ng media. Ayon kay Ambassador Yu, nagdudulot ito ng seryosong epekto sa bilateral relations ng Pilipinas at China. Sa pananaw niya ng China, ang dahilan bakit patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay dahil may isang panig ang lumalabag sa konsensus at sumisira sa pangako at gumagawa ng ilang unilateral action. Kaya ayon dito kay Ambassador Yu, maraming beses na anyang nilinaw ng leader ng Pilipinas at China na hindi dapat hayaang makasira sa relasyon ng dalawang bansa ang maritime dispute o ang issue sa South China Sea. Ayon kay Ambassador Yu, laging nagsisikap ang China na magpatupad ng konsensus para maresolba at mapangasiwaan sa tamang paraan ang issue sa West Philippine Sea. Kaya nanawagan si Ambassador Yu sa mga media mula sa Pilipinas na inimbitahan dito sa China na i-report sa rational, objective at long-term perspective ang issue sa South China Sea sa halip na painitin pa ang tensyon. Mula dito sa Beijing, tutulong na ngayong araw na ito ang media delegation sa Zhuzhou Province at sa Lunes naman ay bibisita sa Shanghai. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa iyong report, Celi Ortega Bueno. Magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:21 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 27 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Meron palang binabantayan ngayon na sakit. Ang World Health Organization idineklara na pong global emergency. Yun pong monkeypox o mpox outbreak sa Congo at iba pang bahagi ng Africa. Una pong iniulat ng Africa Centers for Disease Control and Prevention na 500 na yung mga namatay sa nasabing sakit. At sila po ay nananawagan na ng tulong sa international community para po mapigilan yung pagkalat ng virus kasi karamihan po sa mga namamatay ay mga bata. Ang paliwanag po ni WHO's Director General Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Ayan. Ito po, madalas nating marinig yung pangalan noon nitong si WHO Director General nung kasagsagan ng pandemic. Nakakabahala na po yung sitwasyon. 13 countries na po, 13 mga bansa na sa Africa, yung may kumpirmadong kaso ng Mpox. At 96% na mga kaso at namatay ay nandoon po sa Congo. Umaabot naman po sa higit 14,000 kaso na ng sakit ang naitala. At 70% ng mga nagkasakit ng Mpox sa Congo ay mga bata po na edad 15 pababa at 85% din sa mga namatay ay mga bata, karamihan mga bata. Sa Pilipinas, wala naman pong naitala mga bagong kaso ng Mpox. Yan po ay ayon sa Department of Health. 9 na mga kaso na naitala sa Pilipinas, pero ayon po sa DOH, yung huling kaso ng monkeypox sa Pilipinas ay naitala po noon pang December 2023 at lahat naman po ng mga 9 na pasyente ay gumaling naman mula po sa sakit. Ito yung isa sa mga tinututukan ngayon ng WHO. Sana po may bakuna laban po sa monkeypox. Yun nga lang kakaunti yung mga bakuna. So kaya nga po kailangan na ng tulong ng international community para po hindi na po kumalat sa ibang kontinente. Huwag naman po sana itong sakit na ito ng Mpox. Anyway, dito po sa Pilipinas, ang patuloy nga po natin tinututukan ay yun pa rin pong issue ng paglubog ng MTKR Terra Nova. Noong isang araw po ay nagkaroon na po ng pagdinig dyan sa Senado. Yan po ay pinangunahan ni Senator Francis Tolentino. At dyan nga po ay humarap yung ilan sa mga may-ari, yung mga kinatawan ng MTKR Terra Nova at maging yung Philippine Coast Guard. At sinimula na po yung siphoning operations dyan po sa MTKR Terra Nova. Ang plano po ay higupin na lahat yung 1.4 million liters na kargang industrial fuel ng barko, ng lumubog na barko para daw maiwasan yung worst case scenario, yung posibilidad na pagka hindi raw hinigop lahat, baka daw tumapon ulit sa karagatan. So to avoid that, isa-siphon na lahat at saka palulutangin po yung barko, yung MTKR Terra Nova. Kasi ang unang plano, 300,000 liters ng langis yung isa-siphon in the hope na yun po ay sasapat na para mapalutang yung MTKR Terra Nova. Pero ngayon, change of plans, yun nga lang po, ang ibig sabihin po niyan, matatagalan. Matatagalan bago po tuluyang mapalutang, masalvage yung MTKR Terra Nova. At nangangahulugan po yan, syempre pag nagtagal sa ilalim pa ng karagatan yung barko, yung lumubog na vessel, baka wag naman po sana na matagalan din pong makabalik sa normal na pamumuhay yung ating mga kababayan. Pero as we speak now, mukhang kontrolado na yung sitwasyon dahil sinisimula na po yung siphoning operations. Pero malaman po natin yung sitwasyon nga po ng ating mga kababayan na direktang apektado ng oil spill na yan, yung ating mga kababayan dyan sa Cavite, na ayon nga po sa BIFAR, yung mga huling isda galing po dun sa karagatan ng Cavite, hindi pa raw po safe for human consumption. Tinatayang nasa mahigit 20,000 po yung bilang ng mga mangingisda dyan sa Cavite. So marami-rami po yung mga apektado po talaga. Hindi pa po dyan kasama sa bilang na yan, yung mga fish vendor. Yung pagharap po nung kinatawan ng MTKR Terra Nova sa investigasyon sa Senado, meron po silang compensation. Sang-ayon po sa batas, up to $6 million yung limit ng compensation. Doing the math, that would be around more than 300 million pesos. Ang tanong po, sasapat po kaya yung nasabing halaga na yan para ma-compensate yung lahat ng ating mga kababayan na naapektuhan? Kasi sa datos po ng BIFAR, more than 40,000 po yung bilang ng mga mangingisda na meron dyan po sa area ng Manila Bay. That includes Region 3, Region 4, and NCR. Meron pa nga sa Batangas, Region 4, tama po. Sasapat po kaya yung halaga na yun? Pinag-aaralan pa rin po, bukas pa rin naman po ang mga LGU na apektado. Pinag-aaralan nila yung possibility na mag-file ng class suit para mabigyan ng kaukulang kompensasyon itong ating mga kababayan na naapektuhan. At para nga po hindi na maulit yung insidente na yan, ang binabanggit naman po ng Philippine Coast Guard ay kanila ng pinag-aaralan. Kung merong kailangang
baguhin sa kanilang protocol. Yan naman po yung pakay ng isinagawang Senate investigation in aid of legislation. Baka po may mga kailangang panukala na isulong para mapaghusay yung kasalukuyang policy na already in place. Kasi hindi naman po ito yung unang pagkakataon na tayo po inakaranas ng oil spill. No? Very devastating po yung inabot ng Mindoro doon sa paglubog ng Princess Empire. No, ng MT Princess Empire. Last year lang po yun, 2023. Inabot nga po ng 1 taon bago tuluyang makarecover yung isang bayan doon sa Mindoro na direkta pong apektado ng oil spill. So ibig sabihin, ganun po kalawak yung naging epekto ng oil spill. And here we are again. Manila Bay yung apektado naman po. At mas marami yung langis na sakay ng lumubog na vessel. 1.4 liters ng langis yung karga niyan. So yan po ang pinag-aaralan ngayon. Ano ba yung mga protocol na dapat baguhin, o idagdag o amyendahan para po hindi na maulit yung mga ganyang insidente. Kasi ang binabanggit naman po ng MTKR Terra Nova, naglayag naman po kami nung panahon na maganda na yung wala nang umiiral na storm signal. Kasi July 22 sila unang nagpaalam sa Coast Guard, pwede na ba kaming maglayag? Yes, pwede na ba kaming maglayag? Pero hindi sila pinayagan ng Coast Guard kasi nga matindi pa yung at that time may direktang epekto pa yung hanging habagat at yung bagyong Karina. Kinabukasan naman sila ay nagpaalam, humingi ulit ng permiso sa Coast Guard dahil binawi na po yung storm signal doon sa Bataan at doon sa kanilang destinasyon sa Iloilo, pinayagan na silang maglayag. Ito naman po ngayon yung naging resulta, lumubog yung vessel na yan at nagresulta nga po sa pagtagas na langis dyan po sa karagatan ng Manila Bay. Sana hindi na po maulit yung mga ganyang insidente. Kaya nga po ang binabanggit ng mga environmental group, particularly yung Greenpeace, kung inyong matatandaan ang kanilang panawagan. Panawagan na nila yan nung lumubog yung yung Princess Empire sa Mindoro, pagka fisheries area at pagka kilala yung lugar na protected area dahil sa marine biodiversity, wag na sanang payagan na padaanin yung mga barko para po maiwasan na yung mga ganyang aksidente sa karagatan. Hindi na po tayo nababahala sa matinding environmental degradation na posible pong idulot ng paglubog ng mga barko. So kasama po dapat we expect yan po ay for sure. Yan din naman po ang binabanggit ni Senator Francis Tolentino. Yan po ang kanilang pakay sa kanilang ipinatawag na investigasyon sa Senado para po maiwasan ng maulit yung mga ganyang insidente. At the least, ma-mitigate yung effect. Anyway, habang tayo po ay naghihintay sa ating mahalagang panayam sa alkalde po ng Noveleta, Cavite, atin pong puntahan muna yung atin pong palengke report para po sa ating daily price monitoring. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Magkano kaya ngayon ang presyo ng mga bilihin dyan sa Tejeros Wet and Dry Market? May epekto na kaya? Yung sa Batangas, ramdam na yung epekto nung African swine fever, bagsak yung presyo ng karne ng baboy doon. Diyan kaya sa Tejeros Wet and Dry Market, kamustahin natin? Naroon ngayon si Sheena Tamayo. Good morning sa iyo, Sheena. Good morning, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Nandito po ako ngayon live sa Tejeros Wet and Dry Market sa Makati City. Ang pinakamurang bigas dito na kinukuha mula sa Nueva Ecija at Bulacan ay nagkakahalaga ng 52 pesos per kilo. Ito ay ang sinandomeng, habang 64 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ito ay ang Bluebird Premium. Ang isda naman mula Malabon at Nabotas ay mabibili sa halagang 120 pesos para sa tilapia, 180 to 200 pesos para sa bangus. Ang galunggong ay nagkakahalaga ng 200 pesos, ang matangbaha ay 240, ang hipon ay 320 pesos, pusit 360, tamban 100, tambakol 160, tahong 100. Ang karne naman mula sa slaughterhouse ay nagkakahalaga ng 340 pesos para sa laman. Ang yempo naman ay 380 pesos.
Buto-buto, 300 to 320 pesos. Ang pata ay 300 pesos per kilo at ang manok naman ay mabibili sa halagang 220 pesos per kilo. Ang gulay naman mula sa Divisoria ay nagkakahalaga ng 90 pesos per kilo para sa sibuyas. Ang carrots ay 130 pesos, bawang 140, patatas 100 pesos, kamatis 80 pesos, luya 160, ampalaya 120 pesos, talong 120 pesos, bell pepper 280 pesos at ang sayote naman ay nagkakahalaga ng 40 pesos per kilo. Samantala, makakasama po natin ngayon ang ating token winner. Ito po ay si Ma'am Elenita Palermo. Isa po siyang fish vendor dito sa Tejeros Wet and Dry Market. Good morning po, Ma'am Elenita. Good morning. Ayan. Kamusta naman po? Kamusta po kayo, ma'am? Okay naman po. Ayan, kayo po ay live dito po sa programang Usapang Tol with Senator Francis Tol Tolentino. Ang aga niyo pong nagigising. Ano po? Nay, opo, anong oras po kayo nagisimulang magtinda? Mga alas 4. Alas 4 po ng madaling araw. Oho, ano po yun? Namamalengke po muna kayo ng mga supply? Namimili po muna kayo ng mga supply? At meron pong namamakyaw yung pinsan ko, pinamamakyaw sila sa Malabon na Botas ng isda. Dinideliver lang po dito sa Makati. Dyan na po dinideliver sa inyo. Oho, kamusta naman po ang benta na ngayong umaga, Nay? Medyo okay naman din po kasi matumal. Hindi pa, ganitong oras, medyo wala pang customer, mga mamaya pa, mga alas 10, gano'n. Mga, anong oras ba kadalasan yung yung dagsa ng mga namimili? Mga 10. Mga 10 a.m. Ay sa bagay, maaga-aga pa ilang oras pa pala ang bubunuin. Mahigit 3 oras pa, ano ho? Ayun. Opo. Depende po sa bili customer na dumarating. Sweldo ho kahapon. Kaya po, malamang yan, magpupuntahan na po sa palengke yan. May may pamalengke yung marami sa ating mga kababayan kasi sweldo day po kahapon Tapos weekend pa po. So we expect magtutuloy-tuloy yung maganda yung gaganda rin yung inyong yung benta, po. Ano po ang tinitinda niyo po ulit? Galunggong, matambang, Isda. Ano po bang mabenta sa isda? Mga galunggong po dito sa Makati. Galunggong. Magkano ho yung galunggong ninyo, Nay? 200 ang kilo, meron po 240 yung malalaki. Yun. Stable po yung ganyang presyuhan ng galunggong? Depende po sa pakyaw po ng isang kulay. Depende po sa presyo. Pero yung presyo na yan ng galunggong, more or less, naglalaro lang po sa ganyang presyuhan, po? Ganun. Ayun. Ano pa po yung mga tinitinda po ninyo? Galunggong. Lunggo, tamban, minsan meron po kami dating na tulingan, ganun po. Saan po galing yung inyong mga papaninda? Malabon na botas. Ayun, Malabon na botas. Ayun. Marami naman po bumibili na, Opo, medyo ngayon naman po, okay naman po. Medyo may bumibili ng konti. Maaga-aga pa, kaya... Basta suot ninyo yung sombrero ni Sentol at yung kanyang apron. Ayan. Matingkad. Talaga pong sinadyang maging matingkad yung kulay niyan para po malayo pa lang, kita na po kayo ng mga namimili. Nay. Opo. Gaano na po kayo katagal nagtitinda, Nay? Medyo isang taon na mahigit. Ilang taon na ho? Isang taon na mahigit dito sa Makati. Isang taon mahigit? Isang taon na ako nagtitinda. More than 1 year na. Okay po. Nay, naku, good luck po sa inyo. Baka may gusto po kayong batiin. Bati daw. Bati. Nahihiya pa si nanay. Kayo po ay taga Makati ho talaga? O ano po? Opo, taga Makati po. Ayun. Wala ho kayong probinsya, Nay? Sa Quezon. Okay. Alright, marami pong salamat. Quezon, Nay, Quezon. Sige, batiin niyo po yung mga taga Quezon. Mag-ano po dyan sa Quezon. Sa Batangas din po, meron din. Batangas, ayun, kababayan pala kayo ni Senator Francis Tol Tolentino. Saan po kayo sa Batangas, Nay?
Sa Batangas po, tapos nanay ko po sa Batangas City. Batangas City, ayan. Diyan po yung pier eh. Di ho ba? Kaya, Batangas City, papunta ng Mindoro. Ayan, salamat po, Nay Elenita. At Sheena, maitanong ko lang pala ulit yung presyo pala ng karne ng baboy. Ang presyo po ng baboy ay iba-iba. Ang laman po ay nagkakahalaga ng 340 pesos. Kasama okay, na po okay. rito ang tasim at tige. Ang Okay. liempo po ay 380 pesos, Alright. buto 300 to 320 pesos per kilo. Alright. Ang pata naman ay 300 pesos per kilo. Okay, so parang lumalabas, Sheena, hindi pa, parang wala pang epekto sa presyo ngayon, particularly dyan sa Tejeros Market, yung ASF, kasi sa Batangas, nagbaba ng presyo eh. Yung mga vendor doon Ayun po sa yes, Ms. Cecil. Ayun po sa mga nagtitinda, nagkaroon daw po ng pagbaba ng presyo. Ang presyo ng baboy dito sa kanila. Bumaba na yan, yung ganyang presyuhan. Yes, Ms. Cecil. Ayun. Yun kaya yung dahilan? Sheena? Yung ASF kaya ang dahilan? According po sa mga nagtitinda, medyo naapektuhan sila ng ASF. Pero dahil sa slaughterhouse naman at marami silang supplier, nagkaroon po ng bahagyang pagbaba ng presyo ng mga inaangkat nila, ng mga kinukuha nila ng mga karne ng baboy kumpara ng mga nakakaraang araw. Kasi parang ang nangyayari, Sheena, dahil nga tumataas yung kaso ng ASF, yung mga hog raiser na hindi pa inaabot ng ASF, kinakatay na yung kanilang mga alaga. So dumami yung supply natin, kaya bumaba yung presyo ng karne ng baboy. Ang problema naman natin Yes, Ms. yan, Cecil. Sheena, come Vermont, wag naman sana na magkulang naman ang supply ng karne ng baboy dahil tataas naman po ang demand. Ayun. Kaya kailangan Ito po yung talagang kailangan nating bantayan ngayon. Yes. Dahil nga sa dumami yung supply, nagkakaroon ng pagbaba ng presyo ng karne ng baboy dito. Pero kapag dumating po yung panahon ng Burman, since magkakaroon ng increase sa demand, yes. may possibility po na magkaroon ng kakulangan ng supply. Oo, at So ito po ang tumaas. kailangan na masolusyonan Yun ang- habang maaga pa. Yes. Kailangan talaga masolusyonan agad yung ASF na yan para hindi na tayo mangamba pagdating ng Vermont. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sheena. Ayan. Maraming salamat, Senator Francis Tolentino and Mrs. Villarosa mula dito sa Tejeros Wet and Dry Market. Sheena Tamayo, nagre-report. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sheena. At magbabalik po ang programang Usapang Tolang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:45 ng umaga. Pagpahuhuli sa mga bako, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Ako, alamin natin ang magiging lagay ng ating panahon. Lalo pat maganda-ganda yung panahon dito sa area ng Pasig City. Malaman po natin ang magiging weather outlook ngayong weekend at sa susunod na linggo. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Sir Aldzar Aurelio ng Pag-asa. Good morning po, Sir Aldzar. Good morning po sa ating lahat. Inaasahan po tayo ng mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm doon sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa mahinang habagat. Samantala, sa lalabing bahagi ng bansa ay magiging maganda at maaliwalas na panahon, pero may mga isolated na mga pagulan, lalo-lalo na sa bandang hapon o sa gabi. Ngayon at bukas, wala po tayong inaasahang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala tayong gale warning ngayon, kaya safe naman pong kumalaot ang ating mga kababayan sa buong kapuluan. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po, si Aldzar D. Aurelio. Aldzar, so we expect itong weekend natin ay magiging maganda ang lagay ng panahon, Yes po. Pero syempre, expected pa rin yung mga panakanakang pag-ulan dahil tag-ulan Tama po yun. Sa bandang hapon ng gabi po. So yung hanging habagat, yan pa rin ang ine-expect natin na iiral. Well, bukas wala na pong epekto nito sa bansa. Okay. Yung mga thunderstorm?
Opo, asahan po natin yan, lalo po sa hapon o sa gabi. Okay. Meron kayong inilabas na forecast before na ngayong Agosto. Parang ilang bagyo yata yun? 3 bagyo ba, Aldsar? Yung inaasahan natin ngayong Agosto? Yes po, dalawa o tatlong bagyo po. Ayun, nakakailan na ba tayo, Aldsar? Ngayon wala pa po. Ayun pero sana wag namang maging kasing lala nung dinanas natin dun sa bagyong Karina, Aldsar? Yes po, kung sana mga... Oo. One more thing pa, Aldsar, kasi yung inaantabayan na natin na yung La Nina, ganun pa rin yung forecast ng Pag-asa. Baka last quarter of the year pa natin maramdaman. Posible po. Nagulat po tayo mag-update sa La Nina po. Okay. Sige, Aldsar, maraming salamat, Aldsar. Thank you po. Good morning po sa atin lahat. Yan po si Aldsar Aurelio ng Pag-asa. Maganda yung ating magiging lagay ng panahon. Yung mga mamamasyal pala ngayong weekend, ha? So, maganda po magiging lagay ng panahon. Sana next weekend po ganun din, lalo pat long weekend ang ating inaasahan pala dahil iniurong po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung observance ng Ninoy Aquino Day. Instead po na yan ay gagawin ng August 21, yan po ay iniurong sa August 23, 2024. At nagkataon naman po na yung August 26, araw po ng Lunes, National Heroes Day na regular holiday. Kaya suma total, 4-day long weekend po ang meron tayo next week. So sana po manatili pong maging magandang lagi ng panahon para dun sa mga mamamasyal. Long weekend po ito. Atin pong samantalahin. At dahil yan po ay long weekend at holiday, ang sabi po ng Department of Labor and Employment, sa mga papasok po sa trabaho ng August 21, special non-working holiday, kaya lang ito kaya iuurong din ng August 23. Iiral po yung no work, no pay principle. Pero kung papasok po sa trabaho, karagdagan po na 30% ng arawang kita yung matatanggap po ng empleyado para sa unang 8 oras na paggawa. August 26 naman po, regular holiday, National Heroes Day po yan, double pay po. So ibig pong sabihin, 200% ng arawang kita ng manggagawa ang matatanggap kung siya po ay papasok sa trabaho sa unang 8 oras ng paggawa. Good morning po, Senator Tol. Ang daming holiday na susunod-sunod na araw. Bukas naman ay sa Cavite, yung finals ng Miss ROTC Philippines. National na yon. Tapos yung finals na ng ROTC. Napakabilis ng ng oras tumakbo. Next week na rin yan, Sentol. Di po ba? Itong umpisa ng bukas. Bukas, ang simula ng ROTC Games. Final yung leg. finals ng Miss ROTC Philippines. Yun yung Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayun. Sa Tagaytay. Ayan, antabayan na natin pala. Pwedeng bumoto online nasa mga pahayagan ngayon. Ayan, yung Miss ROTC Games. Titingnan natin yan, Sentol. Para ma-encourage yung ating mga kababayan na bumoto. Ayun. Yung final leg naman, Sentol, ng ROTC Games. Yan, sa linggo ang simula. Linggo ang simula. Tapos buong linggo po yun next week, Sentol? Buong linggo na yun next week, oo. Kaya medyo busy na naman tayo. Kaya minsan nahuhuli tayo kasi ang hirap lang mag-adjust sa time difference. Pagkatapos ito, sunod-sunod na. Sabak agad. Tapos yung mga nanalo, yung mga nagkampiyon ng Mindanao leg, Luzon leg at na sa Maynila ngayon yan. Dumating na sila. Ayun. Nagsisidating na, pati sa Visayas at yung Luzon. Ayan, sila naman yung magkikita-kita, Correct, oo. Maglaban-laban dyan sa final stretch o final leg ng ROTC Games. Opo. Correct, oo. Well participated po yan, Sentol? Madami libo ulit. Batiin ko lang si Mayor Emmy Calixto ng Pasay. Happy birthday, ma'am. Si Mayor Joseph Liopis ng Calayan, Cagayan. Happy birthday. Si Mayor Rachel Ubana ng Lopez, Quezon. At si Mayor James Isidro ng Leyte. Birthday. Ang dami pala nag-birthday ngayon at advance happy birthday na rin kay Mayor Dicena ng Enrile, Cagayan. At si Mayor Manalo ng Lobo, Patangas. So, birthday pala ngayon. Hindi naman holiday sa Pasay.
birthday ni Mayor Emmy Calixto ng Pasay. Ang dami palang nagdiriwang ngayon ng kaarawan, Sentol, ngayong Agosto. Oho, ayun. Umabol lahat, sinilang. Oho. Opo. We expect hearing po ba ngayong araw, Sentol, sa Senado? Wala, kahapon tayo nag-participate doon sa yung kaso tungkol doon sa child abuse, yung isang artista at yun doon sa right of way din. Kaya halos hindi na rin tayo nagpapahinga. So wala ngayon, sa Lunes siguro meron sisimula na rin yung mga budget hearing. Yun yung puyatan na. Kaya minsan nalilate ako. Ay, pinapakita sa inyo yung ROTC. Ito yung mga kandidata ng Miss ROTC. Ayan. So ito po ay galing sa iba't ibang mga eskwelahan ang kanilang nire-represent, Sentol. Hindi ito by province, po. Ayan. Ito ate pinapakita. Pwedeng mag-participate online. Yan. Pwedeng bumoto online. Binabanggit ni Senator Francis Tol Tolentino para po Talagay dyan yung how to vote online. May vote online Titingnan natin, Sentol. Miss ROTC. Merong i-click lang. Ngayon. Para makaboto. Miss ROTC Philippines. Most popular post pala, Sentol, yung Miss ROTC. Eto, 2 days left before the national championship. Meron palang eto, Sentol. Ipakita ang suporta. Narito ang mechanics para sa People's Choice Award. Ayun. So, muna ay hanapin yung litrato ng kandidato. Tapos, i-click yung like button. Ayun. Tapos, i-share yung litrato sa timeline para ma-encourage yung mga kaibigan at mga pamilya na sumuporta. Opo. Tapos, malamang yan, mga ka-eskwela, yung mga kababayan. Halimbawa, tiga Leyte ka o si Kihor, yung mga tiga roon. Yes po. Basta wag nilang kalilimutan, Sentol, na pag shinare nila, dapat naka-public yung post para mabilang. Tapos tag friends sa comment section para mas maipakalat yung paghikayat. May population pa. Opo. Yun. Hindi ko inabot si Mayor kanina. Natuloy ka ba? Opo, hindi pa rin namin makakontak, Sentol, si Mayor kanina. Opo. I-schedule na natin. I-reschedule natin, Sentol. Opo, lalo pat kamusta. Kasi yun yung area, Sentol, na tandaan ninyo yung hindi na makapagtinda yung mga fish vendor. Pero nagpadala tayo ng tulong dyan, Opo. Kahit nung nasa dito po sa Noveleta, sa mga apektado ng oil spill, ng mga mangingisda at mga fish vendor. Opo. Ang binabanggit, Sentol, ng BIFAR, yung mga huli galing sa karagatan ng Cavite ang hindi pa safe for human consumption. Yun. Kaya nagtatagal yung... hiniring natin ng isang araw yan Yan. At lumabas naman doon yung tamang datos ng BIFAR. Okay. Ang bilis ng oras, Cecil. Meron ka na schedule na uli ng panalangin. Yes po, Senator Tol. Ayan. Biyernes ng umaga. Opo. Bago tayo tuluyang pansamantalang magpaalam, puntahan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. A quote to live and share. Some people make others happy with their absence, others with their presence. Think good, think God, thank God. TGIF, have a safe weekend ahead. God bless you. Have a safe weekend po sa lahat at sa lahat na manonood ng ROTC Games sa Cavite State University at sa Tagaytay. Magkita-kita po tayo doon. Ito po si Senator Tolentino sa Usapan Tol. Salamat po sa mga sumubaybay at makita tayo sa Lunes ng umaga sa Usapan Tol. Maraming salamat po and God bless you all. God bless po. At Sentol, may pahabol lang tayo na babatiin pala dahil birthday po ngayong araw ni Miss Larmaine De Jesus Barreto ng DWIZ and Aliw Broadcasting happy Network. Birthday. Dapat may tugtog na tayo ng happy birthday. Yun, patugtugan nga kami yun. Yun. Yan. Siya po ang Communication Officer at anchor din po at the same time ng DWIZ Network News. Happy birthday, Ma'am Maine Barreto. Happy birthday, Miss Larmaine. At ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Drew Nasino. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat
Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.